sa walang hiyang gobyernong ito. Buhay ang kapalit dito! Sir, Kasi ginagago tayong lahat. Hindi nyo ba alam? Bakit hindi tayo kumikilos? Bayan na lang ba tayo na gagawin? Yun ang hindi ko kayang nakita na tayo ay ginagago. Harap-harapan. Very clear yan eh. Sa Comelec, sa election. Ginago tayo ni Garcia. Anong ginawa ng Pilipino? Naduwag? O nag-alangan dahil walang namumuno. Narito kami para pamunuan, para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. Saan kayo nakakita ng mga politiko na dumadaing na hirap na sila sa buhay? Halos lahat ang sasakap ng buhay. Mas marami ang buhaboy. Buhaboy, buhaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon. Handa ho kami. Tumugon hanggang hindi po siya bumababa. Sunod-sunod na protesta ng iba't uri ng panlupang kasakyan. At meron din kaming mga kaalyansa sa air, land, sea, brain. Yan po ang aming gagawin. marami kasi tumatawag from Mindanao, Davao, Cebu, Negros, at saka North-South Luzon na gusto rin mag-participate. Meron ba kayong naisip na next move para po mag-gather ang buong Pilipinas sa panawagang mag-resign? Okay, ako munang sasagot yan. Maraming sasagot dito. Ang Filipino Guerrilla Forces, nabuo ito dahil sa nangyayari sa ating bansa. Actually, di ba, nung una natin is withdrawal support from Bongbong Marcos. Number 1 ako sa tumulong kay Bongbong Marcos. More or less 6 million yung naitulong ko. Yung Vanguard of Democracy. Ito nga yung libro, Vanguard of Democracy. Iniwanan ko ito sa Bongbong Marcos. Pero dahil nga kailangan ko, kinuha ko ito para sa Filipino Guerrilla Forces. Ang move namin lahat ngayon, ang objective ko bilang isang namumuno o founder ng Vanguard of Democracy, Filipino Guerrilla Forces, ang objective ko, pagkaisahin ko ang buong grupo na na-organize dito sa Pilipinas. Now, nabuo natin ang United People's Initiative. Ano ba ang move ng United People's Initiative? Una, bubuhatin natin si Bongbong Marcos sa kanyang trono. Hindi lang si Juan Romualdez, kundi si Marcos. At nandito ang mga kasama ko, nandito si Police Colonel Galang, ang aming lawyer sa United People's Initiative, Attorney Magdamo, ang aming legal advisor, si Attorney Garcia, na kung saan ay i-consolidate natin ang reklamo kay George Garcia, Chairman sa Comelec, at mayroon kami pag-uusapan bukas kung ano ang move namin sa walang hiyang gobyernong ito. Binubuo natin buong Pilipinas. Buhay ang kapalit dito! Sir, Kasi ginagago tayong lahat. Hindi nyo ba alam? Bakit hindi tayo kumikilos? Bayan na lang ba tayo na gagawin? Yun ang hindi ko kayang makita na tayo ay ginagago. Harap-harapan. Very clear yan eh. Sa Comelec, sa election. Ginago tayo ni Garcia. Anong ginawa ng Pilipino? Naduwag? O nag-alangan dahil walang namumuno. Narito kami para pamunuan, para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. sir, additional po. Kasi po ang pagkakaalam ko po, ang guerrilla forces, mga armed po ito doon sa North Luzon. At ang balita ko, eager na po sila eh. Sa inyong pananaw, nararapat bang magbuwis ng dugo or idaan na lang sa peaceful? Ang pagbuwis ng dugo, ibang usapan yun. Kailangan may baril. Ang laban sa gobyerno, hindi baril ang laban. Laban ng Pilipino, People's Initiative. Yun yung laban natin. Magkaisa tayo. Hindi armas. Hindi solusyon ang armas. Kasi buhay natin ang kapalit yan. Buhay sa Pilipino. Buhay sa Pilipino. Kaya dapat magkaisa tayo para sa kapayapaan. Since
pinagre-resign nyo po si House Speaker Martin Romualdez, sino po yung napupusuan nyo na mambabatas na pumalit sa kanyang pwesto para sa 20th Congress? Sa ngayon, medyo hindi ko pa alam. Ang alam ko lang, gusto ko siyang buhatin sa Speaker of the House. Baka kasama ko, mayroon na sagot dito. Pero ang akin lang, bubuhatin natin si Romualdez sa kanyang upuan. Hindi po pwede kasi dito na makiusap. Walang iya eh. Hindi tatanglan ng pakiusap. Walang iya na lang. Ganun ang gawin natin. Okay, thank you. Ang maingay po kasi ngayon sa ating lipunan, yung minority, yung silent majority, hinihiling namin sana mag-ingay na rin kayo. Pinapanimulan lang po namin at saka tayo magsimula mula dito. Sana po mapukaw namin ang inyong mga natutulog na damdamin. At sana rin po yung ating mga congressman ngayong may ganitong panawagan, kasi sila po'y kinatawan ng tao. Dapat po, mitingin nila yung kanilang mga consultative assembly at tanungin nila, ano ang inyong puso? Marapat pa ba na iboto ko muli si Speaker Romualdez bilang Speaker of the House o pumili na tayo na iba? Dapat po ganun na yung gawin ginagawa ng ating mga congressman ngayon bago sila umattend ng session para pumoto. Kasi yung boto po ng congressman, kinatawan po sila ng tao. Yung boto ng taong bayan, ang iboboto nila, hindi yung botong pansarili nila para suportahan yung personal na choice nila. Dapat po choice ng tao. Yun po yung initiative na kailangan mangyari sa atin ngayon. Pinupukaw po namin ang inyong damdamin. Kami po'y nagsisimula lamang at pagkatapos nasa sa inyo na yung sunod na hakbang. Para rin po yan doon sa pinanimulan kong laban sa political dynasty. Marami po nagsasabi sa akin, I support your move, we support you, pero silent po walang in public, hindi nararamdaman ng mga dapat makaramdam na yun talaga ang damdamin ng tao, ayaw talaga ng tao ng political dynasty. At hindi ito gagalaw hanggat hindi tao mismo ang magpaparamdam sa ating mga mambabatas na kailangan na nilang gumawa ng hakbang para tuparin ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Sir, So yun po ang sa amin. sir, ang Panimula, nasa sa inyo yung susunod. Dapat po maramdaman ng bawat kinatawan natin na yung tao nila ayaw na kay Speaker Romualdez. Ako naman po ang panawagan ko kay Speaker. Namuno ka na po ng 3 taon. Ikaw, sabi mo rin naman, hindi naman naging matahimik at maayos ang ating buhay. Siguro po marapat. Ikaw na mismo magkusa, sabihin mo na lang na mamili kayo sa mga nag-aspire na qualified na kandidato para Speaker of the House. Hindi po nababanggit si Speaker, si Congressman Sid Umab ng Davao. Siguro po pwedeng isali nila sa contest si Congressman Sid Umab. Maraming salamat po. Sir, ang pinakamatunog kasi ngayon na ang pinaka-latest na maglalabanan si Speaker Romualdez, si Congressman Barba at saka si Congressman Alpi Benitez ng Negros, Bacolod yata. So, sino pong kung wala ng choice, sino pong pinaka-less evil? Binitis na tayo. Binitis. Ako po, kay Sid Umab pa rin ako. Thank you. Sinabi niya ni minsan sinabi ni Vice President Sara na kay Congressman Mulong na tumakbo siya ng pagka-speaker. Si Congressman Pulong na Duterte o Paulo Duterte. Sa palagay ninyo, susuportahan niyo po ba? Saka-sakali magtagumpay yung panawagan ninyo na bumaba sa pwesto si House Speaker Romualdez? Depende po yan sa kagustuhan ng mamamayan. Pero para sa akin, pwede naman. Dahil nakita niyo naman kung paano ang performance ng mga Duterte pagdating sa pagmamalasakit sa ating bayan ng mamamayan. Actually, itong ano na ito usapin talaga ito ng bayan at mamamayan Ang politika dapat isang tabi muna natin Ang ilagay natin sa isip natin, itong mga politiko na to, idalal natin ito para paularin ang ating bansa at bigyan ng magandang
uri o antas ng pamumuhay ang bawat mamayan. Pero baliktad po ang nangyayari. Sila pa ang nagiging ugat ng ating kahirapan. Nakita niyo naman sa Kongreso, dapat sila ang gumagawa ng batas. Pero wala silang ginagawang batas para pababain ang mga bilihin. Walang mga mambabatas o hindi natin malaman, natatalo lang siguro yung iba dahil outnumber. Dahil merong umaayon sa ng batas pero hindi naman napatupad dahil nga outnumber sila. Katulad ng tungkol sa kuryente, tubig, sobrang ang taas niyan. Hindi napapansin ng iba. Pero ako po, nakamonitor ako sa tubig eh. Dahil kung papansinin naman tubig ngayon, 180 na ang minimum. Isipin niyo yun, bigla-bigla yun na from 120, ngayon 180 na. Without public consultation, without public announcement kung bakit nagtataas. Tuloy-tuloy yan. Tapos yung maintenance, ito para malaman ng lahat kung bakit kami nananawagan. Kasi kapag ang speaker natin sa Kongreso ay makatao, maka-Diyos, makabayan, sigurado, pagmamalasakit ang unang-unang objectives niyan. Kaya lang, dahil nga kurakot, walang pagmamahal sa bayan, hindi, saan kayo nakakita ng mga politiko na dumadaing na hirap na sila sa buhay? Wala. Halos lahat ang sasarap ng buhay. Pero yung iba, hindi naman lahat yan dahil meron dyan talagang gumaganap sa kanilang mga mandato. Marami naman, pero na-outnumber lang dahil mas marami ang buhaboy. Buhaboy, buhaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon. Ganyan po ang aming pagkakakilala sa mga super kurakot. Kaya kami, ito po ay hindi na usapin namin lang eh. Kailangan na po ng buong mamamayan. Itong nararanasan natin, hindi lang kami. Lahat po tayo, buong mamamayan ng Pilipinas, nakakaranas ng sobrang kahirapan dahil ang mga namumuno ay incompetent leader. Mga walang pagmamahal sa bayan. Napag-iiwanan na po tayo. Nakakawa. Nakakawa po ang Pilipinas. Dati tayo nire-respeto ako bilang isang OFW. Nung unang sampa ko sa ibang bansa, nire-respeto tayo. Hinahangaan. Bilib na bilib sila sa mga Pilipino. Ngayon, sinusuka na rin. Inaapi. Minamaltrato. Yan po. Ako OFW leader advocates. Kaya ako sumasama rito dahil nakikita ko ang kanilang mga concern at objectives para sa bayan. Sana naman po, kayong mga politiko, kung ilan-ilan sa inyong matino, hikayatin nyo ng maging matino ang lahat para magsama-sama kayong paunlarin ang ating bansa at mamayan. Tama na po ang pamumulitika. Ang Iran at Israel, naggegera na. Aabot sa atin yan. Pag umabot sa atin yan, paano? Ano ba ang gagawin nila? Meron ba tayong nakita na programa nila para i-rescue ang ating mga bayani sa makabagong panahon sa iba't ibang sulok ng bansa? Lalo na sa Israel at Iran. Kaya sana naman, hindi lang si Martin Romualdez ang usapin na ito. Bumaba ka na, step down. Ibigay mo na sa karapat-dapat para matulungan ang ating bansa at mga bayan. Paano lang po ako isang tanong pa? Ang trabaho ng Congress ay trabaho din ng Senate. Bakit po si House Speaker lang? Bakit hindi kasama si Escudero? Kung pareho lang naman sila ng trabaho. Eh kasi, di ba, nagsisimula muna sa Kongreso bago umakyat sa Senado. Nagsisimula sa Kongreso ang lahat, iaakyat sa Senate. Dapat sa Kongreso pa lang, maganda na ang batas bago umakyat sa Senado. Kaya, ang priority muna, yung mula sa baba paakyat. Kung maaari nga, lahat ng mga kurakot alisin na eh. Dapat yan, alisin na. Para naman magkaroon ng kaunlaran ng ating bansa. Puro pamumulitika, tignan nyo, nagkakagulo sila sa impeachment. Di ba? Ano ba ang impeachment na yan? Ipagpalagay natin na impeach si Pipi Sara. Ano mapapala ng mga mamayang Pilipino sa impeachment? Sige nga po, matanong ko kayo lahat, politiko o hindi politiko. Ang tanong, pag na-impeach si Pipi Sara Duterte, ano ang benefits ng mga mamayang Pilipino? Wala! Di ba? Kaya dapat, mula sa baba, magkaroon ng pagbabago, palitan, hanggang paakyat, hanggang pagdating sa Pangulo.
incompetent leader. Bumaba na kayong lahat ng mga incompetent leader. Kaugnay lang po nung pinahinto ng construction ng EDSA. Nasa po ang punto nito. At bakit hindi namin nadarama ang tulong ng isang congressman o speaker na dapat isaayos muna ang EDCA bago ipatupad? Marami po mga programa kami nakita. Yung pondo ng rehabilitation na napakalaki, nasaan po kaya? Yun lang po. Maraming salamat. May question. Una sa lahat, magandang umaga sa inyong lahat. Nahuli ako kasi galing pa po ako ng trabaho. Dumating ako kanina mga 4 o'clock, so natulog pa ako. Medyo late na talaga. Anyway, ganito. Ang concern ko lang is since on the previous administration, I was appointed as DOTR Chairman sa Office of Transportation Cooperatives. Ngayon, ang marching order kasi ni President Duterte na sinusunod namin iba sa marching order sa pamamalakad ngayon ng ating nakaupong Pangulo. Ngayon, kami doon sa Davao, actually, medyo mahina yung ekonomiya namin doon. When I say mahina, dahil wala kaming mga project or budget masyado doon kasi nga may mga tao na dito sa namumuno sa atin na siyang nagbibigay ng kaayusan ng ating bansang Pilipinas ay may pinapaboran. So ngayon, hindi kami makakilos doon dahil nga with our own resources, at least nandun pa rin yung ekonomiya namin. Pero sa national level, medyo mahina yung dating namin doon sa pera. So ngayon, itong current administration is dati is I do not know kung how related him to the previous Romualdez during Marcos administration. So alam na natin yung mga pangalan nila. Bakit pa natin i-consider sila na paupuin pa dito sa pwesto na ngayon? Dahil nagka-problema na tayo eh. Isipin mo lahat ng budget ng government agency, kinuha nila, binigay sa mga ayuda-ayuda na yan na wala namang pinupuntahan, wala namang nakikita. Kung hindi, yung mga tao tumatanggap na walang reciprocate pa, hindi pa, kung magbigay tayo ng pera kasi, i-train natin sila na hindi lang sila hihingi ng pera, kundi magninegosyo. Pero itong ayuda or AX, mga ano pa dyan, walang kabuluhan. So magiging tamad yung tao na mga citizen natin na nakatanggap. So in short, sana mapagkaisahan natin at maging successful tayo sa ating purpose na mawala na sila sa pwesto. Kaya nandito tayo ngayon para sa purpose na ito. I hope magkaisa tayong lahat, mga Pilipino. So yun lang po. So, update po kasi kamakailan lang nag-file po si General Virgil Garcia at ang kanyang team ng kaso sa Ombudsman against Speaker Martin Romualdez. Sir, bigyan po kami ng details. Anong mga kaso po yun? Ayun pong complaint na final namin against Speaker Romualdez for falsification of legislative documents. Ito po ay hanggang sa ngayon pending po sa Office ng Ombudsman dahil sa opinion po ng ating kagalang-galang na Ombudsman, kailangan munang ma-resolve yung constitutionality issue na final nila Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman Sico Ungar doon sa Supreme Court. So parang to him, it's a prejudicial question. Kailangan munang ma-resolve yung constitutionality bago ituloy yung pagpilit doon sa criminal complaint na final namin, which we did not question anymore. Pero yung pong kaso is kumbaga parang nag-aantay lang po ng resolution ng Supreme Court. Okay. Dahil po yung represent po ikiwala nyo sa Ombudsman kung ano yung sinapan nyo kasi si Ombudsman Martinez
papalitan mo ilang buwan na lang, mga residente, hindi kaya makasuhan yung dokumento. Ombudsman Martinez, yun naman po kaso nandun pa rin, naka-file pa rin, and it will still be resolved in due course. And we trust that always yung na-appoint na ombudsman natin is with impeccable integrity. Kaya maasahan pa rin natin that in due course, in due time, it will be resolved by the ombudsman. Kay Sir Manny po, Sir, ano po bang masasabi ninyo? Bakit po gusto po ninyong mag-resign na si Speaker Martin Romualdez? Magandang tanghali po. Ako sang-ayon ako sa panawagan ng aming mga kasamaan doon sa panawagan na dapat bumaba talaga si Martin Romualdez. Sir, bumaba ka na. Dahil sa nakikita ko pati doon sa aming mga kasamaan na talagang halos mali na kanya ginagawa. Pinagsasabong niya tayo mga Pilipino. Tayo pinag-away-away. Nagsusuntukan ng iba, pero pa ibang nagpapalaya na. Kaya dapat bumaba na siya. Sir, kayo po ay identified na 1980s original Marcos eh. Bakit po nag-withdraw kayo ng support? Wala pa sa fairness ko. Kung medyo ngayon hindi talaga maganda yung nangyayari kundi lahat na kapatid. Pinagsasabong-sabong na. Ngayon ayaw magsalita. Saan siya? Wala. Dami ng mga comment na wala siyang imig. Saan siya? Dapat bumaba siya. Saka maghanap na dapat ng yung nakakataas dapat maghanap ng mabuti na pwedeng ilok-lok sa posisyon na yun. Na hindi dapat siya, hindi siya bakit ko. Nagkagulo-gulo lang. Yun ang po, dapat bumaba. Sir Martin, Sir, bumaba ka na. Please lang po, please. Isa pa ng dahilan kung bakit kami ay nandito para sa panawagan na mag-resign ang ating Speaker Martin Romualdez. Sa katunayan, meron pong nagaganap na kaguluhan o gera ngayon sa Iran at Israel. Pero tila wala tayong naririnig sa kanila na kung ano ang gagawin nilang rescue o paano nila poproteksyonan ang ating mga bayani sa mga bagong panahon na nakabase sa Iran at sa Israel. Diba? Dapat unahin nila ang mga problema na yan. At dapat talaga magkaroon tayo ng competent speaker na walang kulay, kundi para sa bayan at mamayan. Dapat po ganun, hindi po laging politika. Dahil lumalangoy na po sa kumuloy ng kahirapan ang ating bansa. Ito po ang tunay na dahilan kung bakit kami naririto ngayon. Noong una, withdrawal of support, ngayon naman ay resign dahil incompetent na rin po ang ating Speaker Martin Romualdez. Ito po ay isang pakiusap at panawagan. Hindi po namin kayo kalaban. Pero ang aming main concern and objectives kung bakit kami nananawagan ay para sa bayan at mamayan. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Hindi lang naman po si Martin Romualdez. Lahat po ng mga incompetent, lahat po ng mga kurakot na politiko, sana step down na po kayo. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas at isipin nyo ang kalagayan ng mga mamayan na naghihirap na po. Maraming salamat po. Good morning mga sir. Kami po sa kami dyan sa labas. Ito lang mga katanungan ko. Paano po itong mga pinanawagan natin na ipaparesign, subalit sa tagal na po natin panawagan, hindi pa rin kumaksyon. Nagbinibinyahan, nagpapakapal ng mukha, so pagagnawang sa Bisaya. So, sir, anong mix-up natin? At paano din natin sila, kaya ba natin manawagan sa COA na itong lahat na mga politika na hindi nararapat sa kanilang posisyon dahil nakikita naman ng lahat na wala talaga silang ginawang mabuti sa kanilang mga pundo para sa kanilang lugar. So, sir, dito, ang una kong katanungan, paano po kung patuloy siya magbini-binihan at wala siyang gawing hakbang, kasi sa ngayon po talaga, tama po yung mga sinasabi nyo,
may gera na sa ibang bansa. Dapat po, ihinto muna ang mga ano nila, ano muna tayo, nakatugon muna sana, kaso wala pa rin. Kaya itong panawagan nyo po, maganda po to, naaayon. Kaya sir, gusto lang namin malaman kung anong next action nyo pag hindi talaga sila makinig sa ating panawagan. At ano pong gawing action natin dito sa mga politiko na nagpakasasa sa kaban ng pera ng bayan. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Sir, ako muna sasagot. Hindi ko lang po kasi katanungan ni Sir Mangat ng EuroTV, natandaan ko. May kaugnayan sa iyo. Anong hakbang nakasunod? Kami po sa transport sector at iba-iba pong coalition po ito. Meron po itong motorsiklo, tricycle, jeepney, UV, Panchak, Truck Driver Philippines at iba pa pong namamasaga po sa sakyan, ibig na private company. Ang una po namin gagawin at tuloy-tuloy po naman ang aming mga mass protest at caravan, iisahin po namin ito hanggang hindi sa bumababa. Magpuwelga po ang buong kasapian ng National Public Transport Coalition at ang Manila Taxi Regional Association. At gusto rin namin, kaugnay din ng sinabing taga Davao, kinaka po sila sa kaunlaran. Meron pong ginawa ang LTFRB na tinawag nilang Metro Manila Urban Transport Integration Study Upgrading Capacity. Ang pagkaintindi ko po dito ay regional franchise o regional taxi operation sa lahat ng region na dapat magkaroon ng transportation. Dapat ipatupad ito, lalo na po sa Davao. Nararamdaman namin, nagpalabas na po kami ng mga fleet o mga taxi na electric na 3 to 400 lang kami nagagastos. At sa Region 4A, at ang next namin project at Davao ay at Cebu at Iloilo, nararamdaman namin ang pagpigil sapagkat nararamdaman namin at alam namin ang mga may-ari ng mga dabuhan ng kumpanya ng nangis ay mga politiko. Kaya kami, hindi to fake news, nandiyan sa akin 18,000 charging station po Pilipinas na kami i-develop sa electric na car na aming inilabas. Nararamdaman namin ang pagpigil ng mga politiko. So, ito po ay malinaw na mayroong kontrol o may kumpas ni Speaker Romualdez at ang mga spare part nito. At ito po, katetes lang na makasamahan ko, handa ho kami tumugon hanggang hindi po siya bumababa. Sunod-sunod na protesta ng iba't uri ng panlupang kasakyan. At meron din kaming mga kaalyansa sa air, land, sea, at rail.